Lalaki, patay matapos makuryente sa Balete. Pamilya, umano'y sinisisi ang pagresponde ng MDRMO Balete. Dalawang minor de edad, nakaligtas matapos masunog ang kanilang bahay sa Barangay Alfonso 12, Libacao. Aklan Pingkak sila team, overall champion sa tournament sa Negros Occidental. LGU Tangalan, nagbigay parangal sa mga Latin Honor graduates. LGU Malay, inilunsad ang Project Grow sa Barangay Cubay Sur. Top 12 Binibining Pilipinas 2026 na si Pauline Ibuyan bumisita sa Leso MPS. Dalawang estudyante nagsuntukan sa Mindan National High School, halos 20 mag-aaral na himatay dahil sa nervyos. 1.95 million pesos na livelihood aid ipinamahagi sa 130 OFW sa Western Visayas. Loggerhead Sea Turtle nasagip at muling pinakawalan sa dagat sa Zamboanga del Norte. Magandang Probinsya na Aklan sa mga Kalibukibol subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibukibol News. Sabay tayong napapanood sa Kalibukibol TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mga balitang aming nakalap ngayong araw August 5, 2026. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa bayan ng Balete. Pamilya ng biktima, sinisisi ang responde ng MDRMO Balete. Patay ang isang lalaki matapos na makuryente habang nag-aayos ng kanilang water pump dito sa bayan ng Balete. Gaagto nga ni mo iya nga nagatangis-tangis ay simpre din nga ni ron wa tay mag-expectar nga patay tagali pag-abot. Pag sulo kuno sa taga-MDRMO ay okay ra na nga kuan sitwasyon nalipungan mo lang. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News kay Police Lieutenant Richie Bolanon, hepe ng Balete Municipal Police Station, sinabi nitong dumulog sa kanilang himpilan ang asawa ng biktima at inireklamo ang umano'y naging pagresponde ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na sinisisi nito sa nangyari sa kanyang mister. Agto abiya ka kundo do misis ay naga inyo malay mga i-record do insidente nga to nga nakuryente agro biktima nga reana ta mismo nga mister. Balik to na natabo sa barangay Arcangel. Pero Arcangel abingan may Surag Norte nga gid napauso pero barangay Arcangel ba ta imo dapat. So nabilong mo sa barangay Arcangel Sur. Ayon kay Police Lieutenant Bulanon, kinausap na ng pulisya ang magkabilang panig upang marinig ang kanilang mga salaysay at mabigyang linaw ang mga pangyayari. Pero go abi na nakato pagparecord ng insidente ay medyo dagaw ta bukod magkomporme sa serbisyo it mga rescuer agro tag-rescuer do subject it nga complaint gin amo lang i-inform mo taga MDRMO nga mag-agto lang sa police station iya matasanda nagro mga involved mismo nga mga taga MDRMO may daywa man sa nato driver agro sambilog nga nag-assist nag-abot pag iba nga taga MDRMO including ang nga chief nagsanta mata nag-istorya dahil do nature offense abi hay buko man at criminal offense pre pag mga criminal offense ron ay pwede kami karon mag-intra so dayo matabi medyo sakop tayo mo sa trabaho ta bukod nga ni bukod conforme ro misis nga namatay tangan dira nga mister agwa kuno gin asikaso mayad so sandal lang ta ginakatubang sandal lang istorya. Nagpaalala rin ang hepe ng Balete MPS sa publiko na maging maingat sa paggamit at paghawak ng mga kagamitang may kinalaman sa kuryente upang maiwasan ang kaparehong insidente. Doon nga na yung mga pag-abot kita nga sa kuryente ay magdahan na kita. Ay siyempre malisod tabi ron pag once ikaw naging biktima ka karon hindi tanim mo madali-dali mas kapin gasala ka agro source it nga power karon ay mas kapin wa takimo itot sa unahan. Sa dali ka nga minuto sa pwede ko imo madisgrasya o matay. So dapat ay bago kita mag-akuan karon buyo ay siguruhon ginaton dulin niya na safe imaw to kita sa mga nakaintindi
O dahil ang aray, wa man natin ginabasog, o matabo, o biktima dahil hindi ba natin kabay kung ano wa kita kasayod, kung ano ring dahilan karon. Basta ro inisyang information ay sa kuryente kita nga dahabo. May itot aron nga diferensya ito karon sa wiring ma'am. So dahil lang sa mga pumuyo nga hagong kita pag-abot sa mga kuryente nga ginaton nga ginabuhitan. Samantala, sinubukan din kunan ng pahayag ng Kalibo Cable News ang MDRMO Balete kaugnay sa reklamo ng pamilya, ngunit tumanggi ang kanilang tanggapan na magbigay ng pahayag. Ayon sa kanila, mas uunahin muna nilang makausap ang pamilya ng biktima. Sa ngayon ay patuloy na nag-uusap ang pamilya ng biktima at ang tanggapan ng MDRMO Balete. Mula dito sa bayan ng Balete, ako si RG Briones at ito ang Kalibo Cable News. Isang bahay na gawa sa light materials nilamo ng apoy sa Sitio Cabayana, Barangay Alfonso 12, Libacao. May dada sa balitang yan, si Andy Narce. Maswerteng nakaligtas ang dalawang magkapatid na kapwa minor de edad matapos silang matrap sa loob ng kanilang bahay na tinupok ng apoy sa Sitio Cabayana, Barangay Alfonso 12, Libacao, tanghali nitong Martes. Nananawagan ngayon ng tulong si Virgilio Sonyo, isang senior citizen na may-ari ng bahay na nasunog bandang alas 11:30 na tanghali nitong Martes sa Sitio Cabayana, Barangay Alfonso 12, Libacao. Ayon kay Barangay Kagawa Jefel de Sonyo, nagtungo umano ang senior citizen sa poblasyon ng Libacao upang tumanggap ng ipinamamahaging ayuda. Naiwan naman sa kanilang bahay ang kanyang dalawang apo na kapwa minor de edad. Ayon sa salaysay ng batang babae, pumutok umano ang kanilang telebisyon habang sila ay nanonood na pinaniniwala ang pinagmulan ng sunog. Dahil yari sa light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa tuluyang lamunin ang buong estruktura. Agad namang nagtulong-tulong ang mga kapitbahay upang mailigtas ang dalawang batang natrap sa loob ng nasusunog na bahay. Bagamat ligtas na nailabas ang magkapatid, tuluyan namang naabo ang kanilang bahay at halos wala nang naisalbang mga gamit. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan si Virgilio Sonyo at ang kanyang dalawang apo sa bahay ng kanilang mga kamag-anak habang unti-unti silang bumabangon mula sa sinapit na trahedya. Andy Narce, Kalibo Cable News. Muling nagbigay ng karangalan sa Aklan ang full pin lighting speed pin cut silat Aklan matapos tanghaling overall champion sa isang torneo sa Negros Occidental. Madida sa balitang yan, si Liza Rosales. Bit-bit ang 21 medalya. Muling pinatunayan ng Aklan Pencak Silat Team ang kanilang husay matapos dominahin ng torneo sa Cabancalan City. Panibagong karangalan ang naiuwi ng Philippine Lightning Speed Pencak Silat Aklan matapos tanghaling overall champion sa ginanap na 5th Mayor Benji M. Miranda Pencak Silat Tournament bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kabuganaan Festival at 29th Charter Anniversary ng Cabancalan City, Negros Occidental. Nakapagtalaga ang kupunan ng 14 na gintong medalya, 5 silver at 2 bronze dahilan upang manguna sa kabuang medal tally ng tournament. Ayon sa koponan, bunga ang tagumpay ng disiplina, sipag at dedikasyon ng mga atleta at coaches, gayon din ang patuloy na suporta ng kanilang mga magulang at supporters. Ipinagmalaki rin ng koponan na patuloy nilang itinataas ang bandera ng Aklan sa larangan ng Pencak Silat sa pamamagitan ng kanilang husay at sportsmanship. Liza Rosales, Kalibo Cable News. LG Tangalan, binigyan ng cash incentives ang mga Latin Honor students bilang pagkilala. May dida sa balitang yan, si Jerry Rosales. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Tangalan ang mga Latin Honor graduates na Tangalanon. Bukod dito, nakatanggap din sila ng cash incentives bilang pagkilala sa kanilang natatanging akademikong tagumpay. Binarangalan ng lokal na pamahalaan ng Tangalan ang mga Latin Honor graduates ng Class of 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Tangalan Day sa isinagawang commemorative program. Kabuang 36 na Tangalanon graduates ang kinilala sa kanilang natatanging akademikong tagumpay. 2 sa mga ito ay nagtapos bilang magna cum laude at tumanggap ng plaque of recognition at 15,000 pesos na cash incentives, habang 34 naman na cum laude ang nabigyan ng plaque of recognition at 10,000 pisong cash incentives. Pinangunahan ni na Mayor Jean Fuentes at Vice Mayor Gary Fuentes ang paggawad ng parangal alinsunod sa Municipal Ordinance No. 2025-335 bilang pagkilala sa husay at dedikasyon ng mga kabataang Tangalanon sa kanilang pag-aaral. Jelena Rosales, Kalibo Cable News.
Upang maitaguyod ang malusog at matatag na bayan, inilunsad ng lokal na gobyerno ng Malay ang Project Grow ng Barangay Cubay Sur. May dida sa balitang yan, si Raymar Chudosio. Kalusugan para sa mga kabataan. Yan ang nais ihatid ng lokal na pamahalaang bayan ng Malay sa paglunsad ng Project Grow, Growing Resilient Opportunities for Wellness sa pamamagitan ng Municipal Youth Development Office. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026 sa Barangay Cubay Sur. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Kabataan Federation of Malay, Municipal Agriculture Office, Barangay at SK ng Cubay Sur, Rural Improvement Club at iba pang provincial youth organizations upang isulong ang layunin ng United Nations Sustainable Development Goal 2 na Zero Hunger. May kabuang 50 kalahok kabilang ang mga miyembro ng komunidad ng ATI at mga youth volunteers mula sa iba't ibang organisasyon ang lumhok sa mga aktibidad na nakatuon sa wastong nutrisyon, napapanatiling pagsasaka at pagpapalakas ng papel ng kabataan sa pagpapaunlad ng komunidad. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang nutrition education, backyard gardening orientation at isang agripreneur talk. Nagtapos naman ang programa sa Project Grow Community Food Pantry kung saan namahagi ang mga youth volunteers ng mga gulay, bigas, itlog at iba pang masusustansyang pagkain sa mga residente bilang pagsuporta sa kampanya para sa mas ligtas na pagkain at mas malusog na pamayanan. Layunin ng Project Growth na mahikayat ang mas maraming kabataan na makiisa sa mga programang nagtataguyod ng kalusugan, seguridad sa pagkain at napapanatiling pag-unlad ng komunidad. Raymar Chudosio, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Bumisita sa Lezo Municipal Police Station ang Top 12 Binibining Pilipinas 2026 na si Pauline Ibuyan. Bumisita sa Lezo Municipal Police Station ang top 12 finalists ng Binibining Pilipinas 2026 na si Pauline Ann Ibuyan sa isinagawang courtesy visit nitong August 4, 2026. Pinangunahan ni Police Major Dex Real Tortuya, officer in charge ng Lezo MPS, kasama ang mga opisyal at tauhan ng himpilan ang pagtanggap kay Ibuyan na kinikilalang isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Lezo at ng lalawigan ng Aklan. Sa isinagawang pagbisita, nagpahayag ng suporta at pagbati ang mga kapulisan sa naging matagumpay na paglahok ni Ibuyan sa Binibining Pilipinas 2026 kung saan kabilang siya sa top 12 finalist ng prestiyosong pamansang patimpalak. Ayon sa Lezo MPS, ang naging tagumpay ni Ibuyan ay patunay na sa pamamagitan ng sipag, disiplina at determinasyon ay maaaring maabot ng mga kabataang Aklanon ang kanilang mga pangarap. Umaasa rin ang himpilan na magsisilbing inspirasyon si Ibuyan sa kabataan upang patuloy na magsikap, magkaroon ng tiwala sa sariling kakayahan at maging mabuting kinatawan ng kanilang komunidad sa anumang larangan. Erich Briones, Kalibo Cable News. Halos 20 mag-aaral ang nahimatay matapos umanong makaranas ng matinding takot at nerbiyos kasunod ng suntukan ng 2 estudyante sa loob ng Hamindan National High School. Madida sa balitang yan, si Myra Ansoles. Nahimatay ang halos 20 mag-aaral dahil sa takot at matinding nerbiyos matapos magsuntukan ang 2 kapwa nila estudyante sa Hamindan National High School sa bayan ng Hamindan, Capiz. Una na ginikanan, mandiretso pa uli sa inyong balay. Suspended ang klase karang adlaw. Nagsuntukan ang isang 14 anyos na grade 8 student at isang 16 anyos na grade 9 student na naging dahilan ng panik sa loob ng paaralan. Dahil dito, agad na nagpatupad ng lockdown ng paaralan. Ilang estudyante ang nawalan ng malay at agad na dinala sa Rural Health Unit upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at mga tauhan ng Hamindan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang tulungan ang mga naapektuhang estudyante. Dinala rin sa Women and Children Protection Desk ng Hamindan Municipal Police Station ang 2 menor de edad na nasangkot sa suntukan para sa kaukulang investigasyon. Pansamantala ring sinuspindi ang klase sa paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral
habang nagsidatingan naman ang ilang mga magulang upang sunduin ang kanilang mga anak. Samantala, nilinaw ng Hamindan Municipal Police Station na walang naganap na pananaksak sa loob ng paaralan, taliwas sa mga kumalat na ulat sa social media. Iginit din ng pulisya na paiigtingin pa nila ang seguridad sa paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Mula dito sa probinsya ng Capiz, Mary Ann Solis, Kalibo Cable News. Department of Migrant Workers, Regional Office 6, naglaan ng 1.95 million pesos na livelihood aid para sa mga OFW sa Western Visayas. May details sa balitan yan, si John Rosales. Naglaan ng Department of Migrant Workers sa Regional Office 6 ng 1.95 million na livelihood assistance para sa 130 overseas Filipino workers sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFWs Reintegration. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 15,000 pesos bilang panimulang puhunan para makapagsimula ng sariling kabuhayan at magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. Ayon kay Workers Reintegration and Support Division Chief Joseph Arino, ang ipinamahaging tulong ay hindi lamang simpleng ayuda, kundi panimulang puhunan upang matulungan ang mga OFW na makapagsimulan ng kabuhayan. Bago ang pamamahagi ng tulong, sumailalim din ang mga OFW sa pagsasanay sa financial literacy at basic record keeping upang matulungan silang mapalago ang kanilang mga negosyo at maayos na mapamahalaan ang kanilang pananalapi. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Namahagi ang National Commission of Senior Citizens Region 6 ng 10,000 pesos na cash gift sa mga octogenarian at nonagenarian sa Pasay City. May details sa balitan yan, si Nicole Sumawang. Nakatanggap ng tig 10,000 pesos cash gift ang kabuang 121 na octogenarian at nonagenarian na senior citizen sa Pasay City mula sa National Commission of Senior Citizen sa isinagawang payout noong August 4. Layunin ng programa na kilalanin ang mahalagang ambag ng mga senior citizen at mabigyan sila ng karagdagang suporta. Nagbigay naman ng mensahe sina Pasay City Vice Mayor Elizur C. Chavez, Sangguniang Panlunsod Member Paul Gerard Panes, at Sangguniang Panlunsod Member Catherine Palmares, Vice Chairperson ng naturang komite. Isinagawa ang pamamahagi sa Pasay City Center sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office sa pakikipag-ugnayan sa Office for Senior Citizen Affairs. Nicole Sumawang, Kalibo Cable News. Loggerhead Sea Turtle, nasagip at muling pinakawalan sa dagat sa Zamboanga del Norte. May details sa balitan yan, si John Rosales. Matagumpay na naibalik sa naturang nitong tirahan ang isang loggerhead sea turtle matapos itong mailigtas at sumailalim sa rehabilitasyon sa pangunguna ng DENR San Romanucan sa Zamboanga del Norte. Nasagip ang pawikan noong July 30 matapos itong matagpo ang mahina at may malalim na sugat sa ulo sa baybayin ng barangay Upper Inuman, Sindangan. Batay sa DENR Zamboanga Peninsula, ang pawikan ay tumitimbang ng humigit kumulang 15 kilo. Matapos ang ilang araw na gamutan at pangangalaga sa Dohinab Pawikan Hatchery and Rescue Center, nilagyan ng identification flipper tags ang pawikan bago ito ligtas na pinakawalan pabalik sa karagatan sa barangay Dohino, President Manuel Rojas, Zamboanga del Norte noong August 2. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Leonor Silvestre mula sa Iloilo Radio Station, Pagasa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muni ang aton latest weather update para sa subong adlaw sang Wednesday, August 5, 2026. So ang LPA nga ginomonitor naton kagahapon ay nangin isa na kabagyo. Kagabi isang alas 8 kagihatagan kang pangalan or local name nga si Bagyong Maymay. Kag as of 10 AM paginang aga, ang ini nga bagyo ay gina-estimate naton base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 185 km west-northwest of Bacnotan, La Union. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center kag gastanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa northward at 10 km per hour. Base sa ating nga track and intensity outlook, si Bagyong Maymay or si Tropical Storm Maymay
ay maga-landfall sa may Ilocos Sur or La Union this evening or tomorrow early morning. Kag pagkatahakon niya ang landmass of northern kag central Luzon until tomorrow. Then after making landfall, si Bagyong Maymay ay posible weaken or magahina into a tropical depression by tomorrow morning. Kag posible downgrade into a low pressure area by tomorrow afternoon or evening. And then southwest monsoon ang nagaapekto sa may southern Luzon kag western sections of Visayas. Then ang isa pagid ka bagyo ang gina-monitor naton outside sang ating Philippine Area of Responsibility nga si Typhoon Dolphin ay gina-estimate naton base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 1,765 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ning 155 km per hour near the center kag gustonas nga up to 190 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 15 km per hour. So ang ini nga bagyo si Typhoon Dolphin ay wala man ni siya ti direkta nga epekto sa aton. However, ay posible niya ini mapa-enhance ang aton nga southwest monsoon nga kung sa diin amo ni makadalas mga pag-ulan-ulan diri sa aton. And then sa karon ay wala man natin nga na-rule out ang possibility nga magasulod siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Though kung magsulod man sa atin nga par ay possible ara lang siya sa boundary or northern boundaries ng atin nga par line. Diri naman sa Western Visayas, labi na gid ang province of Antique, Iloilo, kag Guimaras ay maga-eksperyensya sa magalumo nga kalangitan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat kag panag-uob tugas ang southwest monsoon. And then for the rest of Western Visayas ay maga-eksperyensya sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, tuga naman sa mga localized thunderstorm. Makasarangan tugtog makusog ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadalas ang makasarangan tugtog babalod nga kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:12 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:39 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update. Para sa mga dugang impormasyon ay bisitahan lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Lenore Silvestre. Madamo gid nga salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa YouTube Brianes at ito ang Kalibukibong News.